Amen. At alam ko po, excited na kayo ngayong umagang ito para mapakinggan ang salita ng Panginoon. Amen. Kaya tayo na po tayong lahat. At sabay-sabay nating i-welcome ang ating tatay sa New Life Tondo, Pastor Herbie Castillo. Amen. Palakpakan po natin si Lord, yung malakas na palakpak. Amen. Sige po, you may all be seated. Before we start, alam niyo ho, may mga bagay sa buhay natin na dapat ma-realize natin. Before we proceed to the Word. First, yung kahalagahan po ng kapanganakan. Second, yung natuklasan natin kung bakit tayo pinanganak. Very important po yan. The day you were born and the day you find out why you were born. At ngayong araw pong ito, sinaselebrate natin, tatawagin ko para ipag-pray nating lahat, yung pinanganak ngayong araw na ito. Yung mas matanda po sa akin. Kahit kababata ako, pero mas matanda sa akin. Let us all stand up. Tayo po tayong lahat. Because today is actually the birthday of our outreach pastor. Si Pastor Edwin Ferrer. Then, can you come up here? And taas nyo inyong kamay. Alam nyo, hindi madaling maging outreach pastor. Why? Nandyan yung, teka, baba nyo muna, baka mangalay kayo. Nandyan yung bibisitahin mo, yung may mga COVID, bibisitahin mo yung mga nagpi-50-50 sa hospital, yung nakakulong, yung pong mga may sakit, nandun sila sa mga slums area, sa area kung saan hindi ho safe, to be honest. Nung one time, may mga estudyanteng ayaw palabasin kasi may barilan na nangyari sa Aroma. Pero nandoon, doon yung kanilang halos everyday schedule ng ating outreach pastor to visit all those people. Puntahan yung mga tao na ayaw puntahan ng iba. Bisitahin yung mga tao na kung saan nire-remind ng ating outreach pastor actually yung heart ng Panginoon that those people are not forgotten. Yung ating outreach, kung saan mayroong worst area, hindi lang dito, even in Zambales, yung mga ITAS and different places, people, kung ano yung kaya nating iabot, we are doing that. And through the outreach pastors' dedications and commitment, nagiging bahagi tayo ng isang church na hindi lumilimot sa mga tao na dapat nating laging inaalala. Amen? So be appreciative, recognize, honor, respect, love, the one sitting or standing beside me right now kasi mahalaga po yung ginagampanan niyang tawag sa Panginoon. That's why we are so blessed and honored to have him in our church. Silang mag-asawa ay napakalaki pong blessing sa church. Amen? Taas po natin yung kamay natin. Father God, thank you Lord for not just only an added years, pero mga taon na kung saan lalo mong gigisingin, pupukawin ng kanyang damdamin upang he will see, Lord, the beauty of your goodness that will lead him mga tao, Lord, dahil sa pagmamahal na meron ka sa kanya. Salamat mula sa ulot hanggang sa kanyang paa, Lord. I-bless mo siya, Panginoon, ng kalusugan. Hayaan mo, Lord, pati yung mga desire ng kanyang heart, Lord. Ma-fulfilled, Father God, sa mga panahong nais niyang mangyari ito, Lord. Lord, thank you, binebless namin siya at ang buo niyang pamilya. Binebless namin ang lahat ng kanyang mga gawa ng kamay. Binebless namin, Lord, ang lahat ng mga lugar kung saan itutungtong niya ang kanyang mga paa para gumawa ng mga bagay na pinagagawa mo. We blessed him, Lord, and we prophesy, Father God, that he will not just going to see the goodness, Lord, of yours in the land of the living, but in times of troubles, in times of challenges, he will see more and more and more your beauty. He will see more and more and more yung grace mo, Lord, sa buhay niya, Panginoon. Lord, i-level up mo, i-empower mo, i-improve mo everything, Lord God, that was been entrusted to him for the sake of your people. So, Father, thank you so much, Lord. We continue to honor, to love him, and to pray for him, Father God, sa kanyang calling, Lord, for your people. We give you the praise and glory. In Jesus' name, amen and amen. Amen.
Sabay-sabay po tayo. Happy! Makakaupo po tayong lahat. Amen. Are you ready for the word? No, I have a lot of things to say, mga good news na nangyayari sa church, mga pinifix natin, ini-improve, pero sa next Sunday na yon. No, sa next Sunday, we would like to show sa inyo, report sa inyo, things going on. Sa vision, sa people, and sa facilities. Those three things are very important. People perish without visions. Pero vision also perish without people. Kaya mahalaga yung dalawa na yan. But at the same time, mahalaga din yung facilities. So maybe next Sunday, I will report sa inyo where are we now dun sa tatlong yan. What is happening to the vision of the church, to the people, at the same time to the facilities. I-inform ko kayo para ma-update kayong lahat. You know why we have to do that? Because sincerely po, genuinely sa heart namin, mga leader and pastors, is to let you know na you are not just attending the church. Hindi lang po kayo uma-attend. Gusto namin paramdam at ipaalam sa inyo na bahagi talaga kayo ng pamilya ng New Life. Now, whatever God is doing sa church or sa individual, bahagi kayo doon. Kaya dapat, pag nagagala kami, magagala kayo. Pero pag umiiyak kami, makiiyak din kayo. Mamaya umiiyak kami, tawa kayo ng tawa. So we weep to those who are weeping. But we rejoice to those who are rejoicing. At isa itong napakagandang bagay po na we recognize you not only as an attender member. Sa New Life Tondo po, wala po ditong membership. We are not an organized religion para maglagay ng member. We are not after sa member. We are after actually sa people who will make a decision na sasabihin sa heart niya, I belong to this family. Dahil may ginagawa ang Panginoon sa Tondo, sa buhay ng mga tao, at malaking part ang church na ito, so I want to be connected, to be part of it. Sabi ng salita ng Panginoon ni David, he realized that those who were planted in the house of God, they will bloom. Yun daw nagbo-bloom, those people na planted. Planted sa lupa na parang puno, hindi halaman na nasa paso. Yung nasa paso kasi nalilipat mo yan kahit saan Kung kailan mo gustong ilipat, nalilipat-lipat But those who are planted, yan yung nag-grow. Yan yung pag may bagyo na dadating matibay, kasi nga planted. Sabi nyo nga planted. Nakatanim yan. Umulan, bumagyo, uminit, humangin, ang puno, nag-i-stay. Yung iba sa inyo, kailangan nyo mag-stay lang pa ng matagal-tagal ng konti, makita nyo, magbubunga ka rin. Mag-stay lang kayo whatever happens sa situation and condition, then you will realize that fruits are coming out without you struggling to have it. Hindi nyo kailangan maghirap, hindi nyo kailangan pilipitin yung sarili nyo para magbunga. You plant yourself in church. You plant yourself in a commitment. Itanim nyo yung sarili nyo sa isang commitment, at makita nyo, ang daming magbabago talaga. Magbo-broaden yung pananaw nyo, perspective, hindi ka magiging emotional, hindi ka magiging pabago-bago ng isip. Why? Kasi nagkaroon ka ng commitment ng pananaw, ng direction ba? At yun ang isang role ng church, or actually role ng lugar na ito. When I mention church, linawin ko na nga, when I mention church, hindi ito yung church. Center po ito. Place ito. Ang church yung katabi mo. Sabi mo nga sa katabi mo, ikaw pala yung church. Kala ko bato lang We are the church actually, the ecclesia, the called out ones, the separated, the handpicked ni Lord, na binukod niya para tawagin for a purpose. So pag pumupunta kayo dito, pumupunta tayo sa center, kaya itong tawag na this is a center or a place of love, kindness, and generosity. Gusto natin pag pupunta kayo dito, mararamdaman nyo yung love, mararamdaman nyo yung kindness, mararamdaman nyo yung generosity. Every time na pupunta po kayo, pag pumunta po kayo dito, at may nagtaray sa inyo, sumbong nyo kaagad. Kay Tulfo. Hindi sumbong nyo kaagad kay pastor, or to any leaders or pastor ng church. PH, si sister, grabe po akong tarayan. Kakausapin po natin, tatarayan din natin siya. No. Ang gagawin po natin, we will remind.
Baka may pinagdadaanan yung moment na yun. O baka naman, hindi naman sadya, naiinis ka lang sa kanya talaga. So, even that, we are so sincere and truthful na maalagaan bawat single details ng buhay natin. Amen? Sige, baka saan pa tayo mapunta? Punta na tayo sa ating word for today. Pansinin nyo, mula pa nung umpisa, hindi ko alam kung kailan matatapos ito. Itong ating path or ating direction into maturity. That is why, ang year na binigay sa atin ni Lord, itong taong ito, we are pursuing maturity. You can be spiritually blessed, you can be healthy, you can be, grabe, daming pwede mong makuha, pero pag hindi ka matured, mawawala rin lahat. Ang dali-daling magtampo, ang dali-daling magalit, ang dali-daling mag-walk out, ang dali-daling mag-decide, kasi nga, hindi tayo matured. That is why, isa ito sa pinagagawa sa atin ni Lord ngayon. Ang topic natin ngayon, ang matured, maaasahan. Alam nyo, hindi yung pera ang maaasahan minsan. Alam nyo, minsan hindi yung tao lang ang maaasahan. Minsan hindi yung trabaho lang. Ang pinakamagandang maaasahan, unang-una, maturity. Why? Kasi pag matured ang isang tao, dependable yan. So we will talk about the needs for a capable man. Pag tinatalakay ko yung men, kasama dun yung women. You know? Kasama dun yun. Parang hindi naging mahaba, hindi na men and women ako ng men and women. Every time you see from my notes na I'm talking about men, I'm talking about humanity. No, the needs for capable men or capable person. Gaano ba ka-importante na meron tayong dapat mga tao na alam nating masasandalan mo sa panahon ng kailangan mo? Gaano ka-importante na meron tayong mga tao na whatever happens, alam mong sisipot, susulpot? Gaano ka-importante na ma-realize natin na itong asawa mo, itong anak mo, kapatid mo, or people na nakapalibot sa'yo, makakadepende sa'yo or makakadepende ka sa kanya. Naganap ako ng storya ng isang klaseng pamilya na there's no such thing na special sa kanila. Hindi sila minention na anak ng mga hari, hindi sila minention na mga matatalino, magagaling, gifted, skillful, or anointed. Walang kwentong ibang sa kanila. Sinearch ko yung kanyang pangalan, tinignan ko iba-ibang mga background niya, kung ano yung meron sa kanya, bakit ganun ka-special. And then one thing lang talaga nakita kong background ng storya nitong pamilyang ito. Na kinonsider na yung 62, mantakin mo, ano? You know, yung 62 na nandun sa pamilya niya, been considered na mga capable, mga dependable, na mga talagang maaasahan. Bihira yun, ha? Yung buong pamilya mo talagang nirecognize na, ito, basta yung pamilya na yan, maaasahan mo yan, ibang klase yan. So, tinignan ko, ano yung nangyari? Bakit ba ganun? Ano yung nag-push, nag-change ng mindset nitong taong ito? Bakit siya naging ganun ka-passionate? At the same time, ganun ka-committed, kaseryoso, na talagang mag-serve? Ano yung nag-push sa kanya? I'm talking about Obed-Edom. You know, si Obed-Edom. The servant of Edom, ang ibig sabihin actually ng Obed-Edom. Sa pangalan pa lang niya, servant na, nandun na. You know, yung Obed, servant yon. Sa pangalan pa lang niya, andun na yung kanyang obligated siya to serve. Nandun yung talagang, yung pangalan mo pa lang hindi na bossy, pangalan mo pa lang service na, pangalan mo pa lang sinasabi na hindi title position ang gusto mo. Ang gusto mo lang to serve. And then nagkaroon kasi ng problema. Ang dami kasing natatakot dito sa Ark of the Covenant. Why? Ito yung itsura ng Ark of the Covenant to. Yung bang merong dalawang cherubim na nakaano sa kanya, sa loob niyan, pinagawa, ano yan gold-plated yan. Sa loob niyan, kahoy. Yung kahoy na yan, binalutan nila ng ginto, which means, yung ginto symbolizing the divinity of God. Yung wood, the humanity of man. Yun daw, human, binalutan ng Diyos, and it represents Jesus Christ, na form ng man and God. So yung kahoy na binalutan, yung bang kahoy na sinamahan ng pagka-Diyos ng Panginoon, it's a picture of Jesus. Yung Ark of the Covenant, sumisimbolo sa presensya niya. You know, dyan nagdudwell yung Espiritu Santo. Nung time na yun sa lumang tipan. So many were afraid
Kasi nung one time, dala-dala yan, nung mababako, natapilok yung kalabaw o yung baka, malalaglag, may sumalo na nagmalasakit si Uza, namatay. So, takot na takot sila dyan. Nung minsan, buksan yung takip niyan, inalis yung kasi ang ibig sabihin actually niyan, mercy. Yung nasa loob niyan, judgment. Kaya mercy triumph over judgment. Para binibigyan tayo ng mindset na ang Ark of the Covenant, ang presence ni Lord, is bigyan ng awa kaysa paghuhusga. Kumbaga, nag-decide si Lord to give us mercy rather than judge His people. Kaya mercy, one time, inangat yung mercy. Di lumabas yung judgment, kaya daming namatay. Nagkaroon ng pang-plague doon sa bawat lugar. So, daming takot. And then, biglang naisip, kanino ba natin, wala pa kasi nung temple. Sa time ni David, nagawa yung temple sa panahon ng anak niya, si Solomon. So, si David, wala pang temple or lugar na pwedeng pagtaguan yan. So, wala hong nangyayari kung kanino ilalagay yan. Maraming takot. In fact, nung ninakaw yan ng mga Pilisteo, nagkabukol-bukol yung mga tao eh. Kung ano-anong nangyari sa kanila eh. So, ang nag-iisip, kanino natin lalagay yan? Pero sa Israelites, to the enemy, it's a weapon. But to the Israelites, actually, it's their weapons. It is actually their presence, they're dependent. Parang diyan sila nakadepende na. Para bang pag alam nilang nandyan yan, yung kapangyarihan Diyos, nagkaroon sila ng symbol. Ayoko maisip nagkaroon sila ng idolatry, pero nagkaroon sila ng something image in their heart and mind na para bang, pag nandyan yan, panalo tayo. Kaya kung saan may gera, dinadala nila yan eh. Ang pagkakamali lang ng mga Israelita, dinala yan ng walang inutos ang Diyos. Kaya tuloy nakuha yan sa panahon ni Eli, sa 1 Samuel chapter 4, ng mga Pilisteo. Dahil hindi namang inutos na dalhin. Meron kasi mga proper instructions si Lord na kung gagawin mo kasi pinagawa ni Lord. Dinala nang hindi naman sinasabi ni Lord. Yun, dinatangay. So nag-isip si David, kanino ba pwedeng ilagay yan? Saang lugar? Saan church? Saan? Wala pa namang church, walang temple, walang ano. Alam nyo, naisip ilagay kay Obed-Edom. Maybe, si Obed meron talagang karakter na mapaglingkod. Whatever I can serve my king. Whatever I can do to you. Whatever, sige po, willing ako. Sarap ng ganung tao, no? Na handang gawin ng lahat para makapaglingkod. Sabi mo nga sa katabi mo, baka ikaw yun, Yung handang gawin ng lahat. Handang, siya, para lang makapag-serve. Nag-volunteer si Obed-Edom sa kanyang bahay. Nilagay sa bahay ni Obed-Edom yan. Mantakin mo kung may mga anak kang pag yan nilagay sa bahay nila Daryl at Ruth. At nandun si Red. Baka the next thing, kinumpunin na ni Red yan. Naging voltage 5 na yan. Bubuin na, papakialaman eh. Nilagay sa loob ng bahay. Di nakakatakot, no? Pero si Obed-Edom took the risk. Tinake niya yung risk. Na sige, kunin namin kahit ano yung risk niyan. Kasi ang alam namin, it represents the presence of God. Sabi niyo nga po, presensya ng Diyos. Yun ang nagre-represent dyan, yung presence ni Lord. Nilagay sa bahay yan ni Obed-Edom. At nung nandun na, everybody is watching. Everybody is waiting what will happen. Anong mangyayari kaya kung nasa iyo yung presence ni Lord? Sa bahay noon. Dati ang presensya ng Panginoon nasa mga lugar lang. Alam nyo, kaibahan ngayon, ang presensya ng Panginoon nasa mga tao na. So, nasa bahay, yung presence ni Lord. Everybody's waiting, ano kaya mangyayari? Pag ang presence ni Lord nasa bahay mo, magkakandaloko-loko ba? Magkakamatayan ba? Ano mangyayari? Binanggit ko nga mamaya, ang daming mga pamilya nito eh. So, nung nandun sa bahay, basahin ko sa inyo sa Bible kung ano nangyari. Here is the result. Clear result when you have the presence of God in your home. Ito yung nangyari. 1 Chronicles 26, verse 6 to 8. 2 Samuel na lang muna. 2 Samuel chapter 6, verse 11 to 12. Tapos babalikan ko yung 6 to 8. Unahin ko yan. The Ark of the Covenant of the Lord stayed in Obed-Edom's house. Gaano katagal daw po? 3 months. 3 buwan, For 3 months. Alam niyo kung ano nangyari sa loob ng 3 buwan? And the Lord blessed Obed-Edom and all his family.
Gusto nyo bang mabless? Kayo at ang buong pamilya, make sure, you know what, nandun yung presence ni Lord sa bahay. What happens next? The people told David, sinabi nila kay David, kasi inaabangan nila yan kung maka-curse or mabe-bless, anong nangyari na bless? The Lord has blessed the family of Obed-Edom, sabi nila kay David. And all his things are blessed. This is because the Ark of the Covenant of God is there. Nag-conclude na sila. So David went and brought it up from Obed-Edom's house to Jerusalem with joy. Sabi ngayon ni David, Obed-Edom, sobra ka na, 3 months kami naman. So kukunin na sa'yo. Alam mo kung anong maganda kay Obed-Edom? Kung sa inyo yun, ilagay 3 months, at nangyayari lahat ng blessing, ang hirap kunin sa'yo, di ba? Kung hindi maganda ugali mo, pag kinuha sa'yo, wala nang bawian. Nabe-bless na kami. Wala nang bawian. Extend natin up to 1 year. Alam niyo, isang magandang karakter ng isang taong nabe-bless, ang toong taong nabe-bless, ang magandang puso meron siya, hindi siya takot mawala yung blessing sa kanya. Lalo't kung alam niya, yung nawala sa kanya, naging blessing sa iba. Yung iba, pag nawawala yung blessing sa kanya, nang aaway. Sabi mo nga sa katabi mo, di baling mawalan ako, magkaroon ka lang. Ang sarap nun, di ba? Yung hindi baling nawawalan ka, magkaroon ka lang, yung iba. Ang nangyari kay Obed-Edom, he released it completely. Pero may ginawa si Obed-Edom. Alam niyo kung ano, di natin babasahin yung verse, medyo marami. Ang ginawa ni Obed-Edom, he never take it out from his heart and from his eyes, yung presence ni God. Nung nilagay na sa tent, nandun na sa tent, sa tabernacle, yung Ark of the Covenant, naghanap ng volunteer si David. Sino sa inyo ang pwedeng mag-usher? Alam niyo sino nagtaas ng kamay? Sir, ako po, si Obed-Edom. Nung maghanap, sino ba sa inyo yung pwedeng maging doorkeeper? Sino nag-volunteer? Si Obed-Edom. Nung naghanap, sino sa inyo ang pwedeng maging part ng mga musicians? Alam niyo sino nagtaas ng kamay? Si Obed-Edom. Ayaw talagang tumigil. Ibig sabihin, gagawin ang lahat, makapunta lang sa presensya ng Panginoon. Kahit ano, why? Kasi na-experience niya kung gaano kasaya, kung gaano kagaang, kung gaano kaganda sa pakiramdam, yung nakikita mong nasa presence ka ng Lord, hindi sa presence ng takot, hindi sa presence ng galit, hindi sa presence ng kung sino man. That's why talagang grinab ni Obed-Edom lahat ng paraan. Ano nangyari? Basahin ngayon natin ito. Tignan niyo naging resulta sa family. Kaya sinasabi ko nga sa inyo malaki kinalaman pag ang nanay at tatay nagpakita ng commitment, yung anak sumusunod. Pero pag yung nanay at tatay na hindi nga sila dependable, yung mga anak, alam nyo ba, mai-encourage nyo na talagang gayahin ka? Alam nyo bang 20% lang nalalearn sa'yo sa pakikinig sa'yo, pero 80% nalalearn sa'yo sa nakikita sa'yo. 80% sa nakikita, 20% kaya kahit ano palang daldal ang gawin mo, kahit anong sermon ang gawin mo, hanggat hindi nakikita sa'yo, anak, huwag ka maninigarilyo, masama sa kalusugan yan. Ang gago to, huwag ka magmumura, bad yun. Kahit anong salita mo, 80% they learn from what they see. 20% lang yung salita. Ito nangyari. Because of the commitment of Obed-Edom. Because was so a dependable man. Ito yung nangyari. Look. 1 Chronicles chapter 26, verse 6 to 8. Obed-Edom's son Shemaiah had sons with great ability who earned positions of great authority in the clan. Nabigyan ng mga posisyon. Bakit? Tingnan nyo next. Their names, si Otni, si Rafael, si Obed, si Elzabad, and their relatives, si Elihu, si Shemakiah, were also very capable men. Tingnan niyo yung verse 8. All of these descendants of Obed-Edom, including their sons and grandsons, 62 of them, in all were very qualified or capable men, and qualified, very well qualified for their work.
Ang tindi, no? Buong pamilya, 62. Sa isang translation, 3 score and 2. Yung isang score, 60. 20. Pag 3 score, 60. Kaya pala, 5 score, ibig sabihin, 20 yon. So, 3 score and 2, 62. Sabi doon, walang tapon. Lahat yon pasok. Qualified, capable. You know what will happen? Tingnan niyo mabuti ito. Yung mga tao na may great ability will earn positions and great authority. Kasi may ability, di ba? Pero kahit ang galing-galing mo, ang dami mong ability, ang husay-husay mo, may ability ka, kaya ayan, nagkakaroon ka ng mga position, na-earn mo yan, nagkakaroon ka ng authority, kasi nga magagawa mo, hindi kaya ng iba. Ang problema lang sa marami, hindi available. May ability, walang availability. That is why, nakita kong isang karakter ni Obed-Edom, he will make sure, he will make himself available. Available. Sabi mo sa katabi mo, lalo kung babae, available ka ba? Alam niyo, pagka-available yan, ang nangyari, God has blessed Obed-Edom and his entire family in taking care God's presence. Yung Ark of the Covenant. Ang nangyari kay Obed-Edom, financially na blessed. Di ba, binanggit kanina, in all his things, lahat ng gamit niya, lahat ng bagay na meron si Obed-Edom, na blessed talaga, so that includes finances. Alam niyo yung presence ni Lord, it will attract money. Pag nasa yung presence ni Lord, magtataka ka, hindi mo alam kung bakit, pero people will start to bless you with money. At ang isang sign ng presence ng Panginoon, you are becoming more loving and kind. Kaya na-attract sila to bless you with money. Pero pag lagi nakasumalmal yung mukha mo, hindi money ang dadating. Pag lagi nakasimangot ka, hindi pera dadating. Ewan ko kung ano dadating sa'yo. Kaya sabi mo nga sa katabi mo, smile na dyan. God has blessed Obed-Edom's son, grandchildren, para ma-earn yung mga positions, yung mga title, bless hanggang sa descendants, bless everything sa family ni Obed-Edom. Ito yung mga nakita kong karakter ng isang capable man. Ang nakita ko ng mga matured na maasahan, ito yung mga sumusunod na, tinignan ko na meron sila. Una, man of availability or a person of availability. Pangalawa, man of dependability. Pangatlo, man of mobility. Pang-apat, compatibility and then stability. Tingnan niyo yung lima na yan. Yung availability, dependability, mobility, compatibility, at stability. Yung lima na yan na kay Obed-Edom. At nandun sa 62 na mga descendants ni Obed-Edom. Nung maghanap ang Panginoon ng mga tao na maaasahan, sumulpot si Obed-Edom. Hindi dahil magaling na kagad siya. Ang meron lang kaagad si kay Obed-Edom actually, puso. Sabihin nyo nga po, puso ang puhunan. Ang hinahanap unang-una ng Panginoon, hindi naman yung magaling eh. Una, yung ready lang talagang mag-alay. Yung available lang talaga na sabihin, Lord, whatever it is, di ako magaling, di ako katulad ng iba, pero at least I'm here. Kaya iba sa inyo, okay na rin sa akin. Alam mo, talagang di ko kayo mapipilit mag-volunteer. Yung lagi lang kayo nandito pag Sunday, ang tawag sa inyo, be there ministry. Yun lang, just be there. Minsan masaya na rin ako doon, just be there. Okay na rin po yun. Ministry na rin yun. Sabi mo sa katabi mo, yun lang laging nandiyan ka, okay na. Ang mahirap, yung lagi ka pang pinapalo off eh. Lagi ka pang pinakikiusapan, simba ka na, punta ka na. Maganda yung may kusa ka ba, okay na sa atin yung blessing na yon. Nung naghanap si Lord actually, ng bagay na may ipapagawa siya sa nations, or sa isang generation, tingnan Isaiah chapter 6 verse 8, nagsalita si Lord. I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send, and who will go for us? Then nagsalita si Prophet Isaiah, Lord, here I am, send me. Ako na lang, Lord. Ako na lang po. Capable man or woman give himself completely in the Lord to complete surrender.
Alam niyo isang bagay na pwedeng ibigay lang natin sa Diyos? Yung total surrender. Hindi mo man maibigay yung total money mo, total talents mo, total treasure mo, whatever. Pero at least sabi mo lang kay Lord, Lord, but I surrender. But I trust you, I give you everything. Doon magsisimula kasi yun eh. Hindi mo maibibigay yung mga rights mo, privileges mo. Hindi mo maibibigay yung mga desires mo kay Lord kung hindi ka magsusurrender una ng will. Lagi mong talagang iintindihin yung transportations mo, yung food mo, yung salary mo, compensations, lahat ng mga financial, material, physical needs. Lagi yan. Why? Kasi hindi mo kayang isurrender yung willing heart mo. Pag yung heart mo na isurrender mo na, hindi nagiging masyadong issue yun eh. And then nagugulat ka, it follows yung pera, it follows yung promotion, it follows yung healing. Why? Kasi ang naging willing, alam mo, yung puso. Yung iba, willing naman ako ibigay yung pera ko eh. Pera, pero hindi yung puso. Kaya nga iba, nagpapadala na lang, pero hindi pupunta as a person eh. Willing naman akong ibigay yung oras ko eh. Yung oras, na anong klaseng oras yun? Minsan nga, iba sa inyo nandito, pero wala naman yung puso eh. Iba nga nandito, habang nagpipreach ako, naku, yung sinaing ko, nakalimutan ko. Iba nga nandito ngayon, pero iniisip pa, yung ano kaya maulam mamaya? Hindi, yung puso, yung willingness, wala eh. Many have the ability kasi, pero they don't have actually the availability. Alam nyo kung ano reason? busy. Sabihin nyo nga po, busy. Yung kulang na lang maglagay ng karatula, do not disturb, I'm busy right now. Maraming taong busy eh. Tanong, ginagamit ba ni Lord yung busy? Yes! Ang hindi ginagamit ni Lord yung lazy. It's okay to be busy, pero wag lazy. Sabi mo sa katabi mo, wag lazy, busy lang. Si Elisha was very busy sa pag-aalaga ng kanyang mga farm. Nung sinabi ni Elijah, iwan mo yan, tawag ka ng Diyos. Busy siya. Si Nehemiah was busy as an officer, cupbearer ng king. Ang ganda ng trabaho. Ang taas, busy. Tinawag para i-rebuild yung wall. James and John, busy in fishing. Sila Peter, busy yan nung time na yan. Pero tinawag ng Panginoon. Pastor, busy ako sa work. Pastor, busy ako sa pag-aaral. Pastor, busy ako sa negosyo. Busy ako. Ang dami mong kabisi-bisi yan, no? Okay lang yan. Hindi yan nire-rebuke ni Lord. Ang nire-rebuke ni Lord, hindi busyness, anxiousness. Ang nire-rebuke ni Lord, laziness. Yung busyness, ilagay mo lang sa tama, i-manage mo lang properly. Amen. Hindi pinagalitan si Martha kasi ang busy. Sabi ni Lord kay Martha, Martha, you are so worried or anxious of many things. Look, Mary, she did the one thing and this one thing cannot be taken away from her. Ano yung one thing na yon? Yung nag-decide, willing na umupo, mag-receive, makinig kay Jesus. Kaya kahit gaano ho kayo ka-busy, tapatan tayo ng schedule, mas busy ako sa inyo ng konti. Pero nagagawa ko pa rin kung ano yung pinagagawa ng Panginoon. Why? Kasi nga, willing. Kasi nga, dependable. Nakakatakot pagka ang tatay mo hindi dependable, no? Yung bangtay, kailan tayo kakain? Pagka naisip ko, anak. Ang hirap nung ganun. Di mo alam kung kailan ka pakakainin, kung kailan kayo Have you imagine, kung halimbawa yung pastor hindi susulpot, tapos wala siyang pagsasabihan, yung nag-ano kayo, dadating kaya? Alam niyo, walang taon sa buhay ng New Life Tondo, ng mga leaders ng church natin, na nagduda sila, sisipot kaya si Pastor Herbie? Walang nakaisip na kahit konti, dadating kaya si PH, baka hindi sumipot bigla yun minsan yung gagawin ko, hindi ako sisipot, pero sisipot akong bigla. Baga nananadya ka lang, nangaasar ka lang minsan. At yung tatay nyo naman, nagagalit din yan. Kayo naman, i-handle nyo lang ng tama. Ano nyo lang kasi siyempre, pag tatay ka, magagalit ka, especially concerning lives. Pag may mga buhay, may mga kailangan, may anger kasi anger pushes you to passion and passion moves you to calling.
Yung anger na yun yung passions mo eh. Yun yung grit. Tapos yun yung nagtutulak para nagagawa natin yung bawat bagay. Pansin nyo, hanggat di ka nagagalit sa isang sitwasyon, walang mangyayari. Hanggat di ka nagagalit, walang mababago. Nagalit si Moses, naging deliverer siya. Nagalit si Joseph, naging king siya, pangalawa sa hari. Basta nagagalit kami, nababago eh. Lagay mo lang sa tama yung galit mo, huwag kang manakal, huwag kang magmura, huwag kang magwala. Kung bagay yung galit mo, may dahilan. Sabi mo nga sa katabi mo, okay lang magalit. Huwag lang lulubugan ng araw. Yung iba sa inyo, ilang araw na lumubog, galit pa rin. Dapat po, wag na. Stop all your excuses. Allow God and change your priorities. Rearrange your schedule. This is a prophetic word for some of you. Start to change your priorities. Rearrange your schedule. Para magulat ka, lulutang, hala, hindi pala ako ganun kabisi, hindi ko lang na-arrange yung schedules ko. Hindi pala ako ganun kabisi, hindi ko lang na-arrange yung schedule. Kailangan lang pala arrangement, kailangan lang pala management. God's house need a capable men who are dependable. Hindi lang available, dependable. Daryl. Harold. Yeah. Talikod ka, Ril. Kung sa palagay, talikod pa rin yan. Kung sa palagay niyo ho ba, tutumba itong si Daryl. Pabaligtad. Kakayanin kaya ho ni Harold. Well, medyo parang may slight duda ako ng konti. Pakihanda medic yung stretcher. Kung babag sa hihiga, sample si Daryl, kakayanin kaya ni Harold? Medyo, pwede. May possibility, pero baligtarin natin ang sitwasyon. Yan. Palagay niyo ba, kakayanin ni Daryl si Harold? Why? Dependable, Dependable. Kahit nga ako, pwede ako maging... Kahit ako, pwede Sheraton bed, Why? Dependable. Palakpakan natin po itong dalawang ito. Ang sarap nung may masasandal, sabi mo nga sa katabi mo, sandal ka lang. Ang sarap nung ganon. Ang sarap nung ganon. Al, lika rito, Al. Yan. Ito yung taong di napipikon. Wala pa ako sinasabi, tumatawa na kayo, ha? Kaya talaga, mga alaskador kayo. Napakaganda ng kalooban nitong taong to. Hindi perfect, ha? Hindi perfect, pero maganda puso. Nung minsan, nasa office ako, tawa kami ng tawa ni Ruth. Kasi nakabukas yung pinto, tinawag ko to, Al, si Daryl ba naman? Hinawakan dito. Hawak-hawak dito. Ay, akala ko doorknob, sabi. Pero sabi ko, tawa kami ng tawa ni Ruth. Kala niya raw, doorknob. Why? These are the kinds of people na dependable. Hindi emotional. Thank you, Allah. Subukan nyo, halimbawa, tampuhin. Tampuhin. Yung bang naanuhan lang, pakiabot nga yung hanger. Tapos nagtampo si Al. Ginawa mo naman hanger yung baba ko, pastor. Di nagtampo na, wala na. Why? Ang hirap maging, it's so hard to work with people na you cannot depend on. Ang hirap. Kasi nag-aandap-andap ka eh. Kaya ako, hindi ko kaklose yung mga taong di ka true eh. Ang sarap maging totoo eh. Yung bang, baka mamaya konting kibot, magtampo sa atin yan, nakakatakot, yung konting na, baka iniisip mo lagi damdamin niya, hindi ka tuloy maging totoo. Ang sarap nung maging totoo. Why? Dependable. Amen. 1 Corinthians chapter 4, verse 2. Moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. Sabihin nyo nga, faithful. O, tingin kayo kay pastor. Hindi lahat makakapag-preach. Hindi lahat makakapag-teach. Hindi lahat makakakanta. Lalong di lahat makakasayaw. Pero lahat pwedeng faithful. Walang requirements. Hindi kailangan magaling, matalino, maganda, guwapo, mahusay, bata, matanda. Ang kailangan lang, puso.
pwede lahat maging faithful. Sa work, sa trabaho, ang kailangan ho talaga ng bahay, ng church, o ng center na ito, o ng family, o ng business, are capable man who has the power of mobility. Sabi nyo nga, mobility. Yung ano siya, kaya dyan galing yung word ng mobile. Ano yung mobile? Nalilipat-lipat. Hindi siya palaging nakakapit ko, wag mo sa akin aagawin tong pwesto ko. Yung iba, pag nilipat mo ng leadership, ng position, nagagalit eh. Nawawala, bakit? Ang tagal-tagal ko na dito. Gusto ko dito, hanggang sa magkaugat na ako, hindi ako alis dito. Alam nyo, yung people that we want are mobile people. Mobility, kumbaga, lagi siyang kung mawala, okay lang. Kung malipat, okay lang. Ipagawa sa akin ito, okay lang. Yun yung mobility. Na-stay sa'yo ng 3 months, I know it's too short, pero kailangan nang i-move. Okay lang. Minsan may mga tagal na ho nangyari sa inyo and then i-move. It needs to be moved. Or sometimes it needs to be removed. Minsan kailangan ma-remove eh. Hindi lang magalaw, maalis talaga. Huwag ho kayong magalit pagka may mga bagay na kailangan ma-remove. Sabi mo nga sa katabi mo, baka ikaw yon na kailangan ma-remove. Okay lang. Pansinin nyo, kung kayo naman yung ma-remove, alam nyo, may mga bagay na hindi makausbong kasi may nakaharang. May mga bagay na hindi makalabas kasi may takip. Kaya kailangan ma-move. Kailangan maalis. Minsan, kung hindi ka pa maaalis, hindi mag-grow yung iba. Minsan, kung hindi ka mapoposisyon ng tama dahil ayaw mong magpa-move, hindi ka mag-grow. Pero pag na-move na tayo, naggalaw na tayo, nalagay tayo sa proper position, nandun yung growth. And those are the kinds of men and women we want in church. Isaiah 1:19. If you are willing and obedient, you will eat the best of the land. Kaso kailangan willing, obedient. Willing and obedient para makain natin yung best. Best sa trabaho, best sa family, best sa work, best sa church. Pero kailangan willing tsaka obedient to move. Kailangan handa po tayo. And I found out that you can only mobilize God's people when you are mobilized by the Holy Spirit itself. Hindi ka makakapag-mobilize ng tao pag hindi ka move ng Holy Spirit. Kaya ikaw dapat, willing ka rin to move with the Holy Spirit. Kasi sasabihin mo sa mga tao, mag-move with you, they will not move with you pag hindi ka na-move. Pag ikaw mismo hindi ka flexible, pag hindi ka nagagalaw. Why? Because God moves to a church that is moving. Kaya alam nyo, ang church natin, I don't want to be a monumental church. I want our church not to be a monument. I want our church to be a movement. Sabihin nyo nga po, movement. Ano yung movement? Gumagalaw. Yung statue, monument, naka-stack lang yun. Pero at least natatandaan ka. Pero dun ka na lang. Dun ka na lang. Maganda yung legacy. Pero mas maganda yung movement. Why? Kasi gumagalaw yun eh. Nagpapatuloy yun eh. Organism yun, hindi organization. Yung organization, title and position, organism, gumagrow yun eh. Dumalaki yun, dumadami yun eh. Amen? Why? We are living organism, not steady organizations. Kaya nung madalas tinatanong ako, Pastor, ano ba yung ating organizational chart? Useless yan, huwag mo nang intindihin yan. Kahit may mga ganyan sa mga wall, hindi naman nag-work yan. At madalas pa dyan, nagiging triangle. Gusto ko circle. Merong mga tao sa unahan, may pababa, may paganto, may paganyan, may mga boss. Walang ganon, Mars. Gusto ko circle lang tayo. Pare-parehas, we are all together co-equal serving the Lord Jesus Christ. Amen? Mas maganda yung ganon. Partnership, walang boss, walang ganito. Lahat nakikiusap sa isa't isa. Why? Willing to move. Last, 2. Sa introduction, tapos na tayo. You know what this God's house needs? Compatibility. Ano yung compatibility actually? Sabi ni Paul, imitate me as I imitate Christ. Sabi ni Apostle Paul. Kopyahin niyo ako habang kinokopya ko si Jesus. May napanood ako sa Facebook by the way. Anong tawag daw pag nag-usap ang pares na pangungusap? Anyway. Imitate me as I imitate Christ. Nagdumaan lang sa
Dumaan lang sa ano eh. Anong tawag pagka nangopya siya? Pangungopya. Yung mga, sorry sa mga pango ano lang yan, talagang normal lang yan sa buhay natin. Nadadaanan yung ilong natin, kaya okay lang yan. Sabi ni Paul, compatibility, imitate me as I imitate Christ. Imitate me as I imitate Christ. Alam niyo kung ano yun? You are not actually comparing this person to another. Yun ang huwag niyong gagawin, by the way. Huwag niyong ikukumpara yung isa sa isa. Huwag niyo ikukumpara isang pastor. Huwag niyo ikukumpara si Pastor Herbie kay Pastor Edwin. O si Pastor Edwin kay Pastor Celso. O si Pastor Celso kay Pastor Rafi. Huwag. Why? Kasi lahat tayo unique. Lahat tayo may uniqueness. I love the gift of Pastor Efren. Iba yung gift niya. Iba-iba tayo ng gift. Unique. We are unique. Sabi mo nga sa katabi mo, unique. Kakaiba. Alam niyo, nung si Gideon, si Gideon. Nung makikipaggera si Gideon, yung 300, tapos kalaban niya, libo-libo, meron siyang motto na sinabi. Sabi niya, watch me, follow my lead, do as I do. Sinabi niya sa mismong verse. Sabi niya, lahat kayo watch me, Nainay. Watch me. Lahat kayo, watch me. And then, follow my lead. Do as I do. Sunuran sa kanya, nanalo sila lahat. Nanalo sila. Yun ang mga kailangan natin tao. Yung magsasabi na sige, gayahin niyo ako. Ang hirap nun, Ang hirap nun sabihin. Gayahin niyo ako. Kasi nga, anong gagayahin sa'yo? But actually, this is a true picture ng leadership. Last one na po, isa na lang, pang-5. You know what we need? A capable man who has stability. Stable. Yan yung power ng resilience. Kahit anong mangyari, hindi ka iiwan sa ere. Kahit nasasaktan, magtutuloy pa rin. Kahit nawawalan, hindi susuko. Hindi gagawa ng kabulastugan or kabalbalan sa buhay kahit walang-wala na. Stable. Stable ang emotions. Stable ang thoughts niya. Ganun siya katindi. And you won't be able to stand up in crisis unless your heart is in the right place of God or with God. Hindi, pag dumating po yung crisis, alam niyo mangyayari, pagdating yan, mauuga ka eh. Pero pag stable ka, kaya ka hindi nauuga, kasi yung heart mo settled. Yung heart mo nakafix na whatever happens, kahit anong mangyari, tutuloy ko to. Kahit anong mangyari, kahit anong isipin ng iba, sabihin ng iba, basta ako, alam ko lang na I am doing this for God and people, I don't care what people think and say. Sana magkaroon tayo ng ganung klaseng thoughts, decision, commitment, na kahit anong mangyari, whatever it takes, no matter what, tatapusin ko, gagawin ko, pupuntahan ko, kahit anong mangyari. Why? Kasi una, alam na alam mo sa sarili mo, ginagawa mo yon para sa Diyos at para sa tao. Alam ko, iba sa inyo nahihiya. Iba sa inyo nag-iisip, nagdududa sa bagay-bagay sa buhay. Pero gusto kong isettle niyo yung heart nyo ngayon. Na basta ako, gagawin ko lang para sa Diyos at para sa tao, kahit minority kami. Kahit konti kami. Kahit walang-wala na kami. Basta gagawin ko lang para sa Diyos at sa tao. Kung ano man yung iisipin ng iba, kung ano man yung sasabihin ng iba sa inyo, o kung ano man yung nararamdaman nyo, pag naging stable lang po yung ating mga commitment, the ability for you to finish something can only achieve when your commitment are greater than your emotions. Pag yung commitment nyo, stable, ang sarap mong kasama. Kasi alam mong kahit anong mangyari, sisipot yan. Kahit anong mangyari, darating yan. Darating yan. Yun ang maganda, no? Alam mong kahit anong mangyari, dadating yan. Hindi ka i-enginein. Alam mo kahit anong mangyari, babayaran niya yan. Ang sarap kausap nung ganun. Alam mong kahit anong mangyari, sasagutin niya yan. Pag yan ang kasama mo, gotsa niya yan. Pag yan ang kasama mo, ramdam mo yung peace, ramdam mo yung protection, yung safety. Ang sarap na why kasi yung taong yun, may stability. Hindi pa bago-bago ng isip.
Ang sarap karelasyon ng mga taong may stability. Nakakatakot karelasyon yung pabago-bago ng isip. Mahal ka ngayon, bukas pag-isipan ko. Ang sarap ng mga taong pag nagsinabi nila, we will do it, they will do it. Stability. Alam niyo, ang prayer ko, kahit isa-isa lang, di naman natin mapapakyaw agad eh. Hindi naman tayo kasama sa anak ni Obed-Edom. Kasama lang tayo sa lahi ni Edom. Pero hindi ni Edom. Kahit isa-isa lang ho. First, let us all become dependable. And then try na maging stable tayo, maging mobile tayo. Nagawin natin isa-isa at least. Yung mga bagay na pwedeng masabi natin na maaasahan mo ko. Papunta na tayo doon sa maturity. Amen? O ito yung dadasalin natin ngayon. Ang magiging dasal natin ngayon, ganito kasimple. Sasabihin natin kay Lord, Lord, I know palpak ako minsan. I know, Lord, hindi nila ako maasahan. Baka meron sa inyo hindi maasahan sa bahay. Hindi maasahan sa work. Hindi kayo maasahan sa mga minor things. Ito yung prayer natin ngayon. Lord, pwede ba sa maliliit na bagay maasahan naman ako ng magulang ko? Kung anak kayo ngayon, tapos nakatira kayo sa mga magulang nyo, sabihin nyo sa mga nanay nyo pag uwi, Nay, simula ngayong araw na ito, hindi ka na magluluto. Talaga, anak, o-order na lang tayo. Pero ako magbabayad. Yun. Simula ngayon, Nay, ako na magliligpit ng kama. Hindi na ikaw. Huwag mo nang iasa yan sa iba, ako na yon. Ang sarap, no? Pagka yung anak mo, sasabihin, Dad, huwag ka nang mag-alarm. Kasi kahit may alarm, di ka nagigising. Ako na bahala dyan, Dad. Ako na lang. Iasa mo na sa akin yung paggising ko. Iasa mo na sa akin yung mga bagay na maliliit. Mga sirang damit na tatahiin, mga aayusing gripo, pupunuing tubig, lalagyang mga kape. Pastor, gusto namin yung mga spiritual na bagay ang pag-usapan natin. Huwag naman pati kape, asukal. Ito nga yung spiritual eh. Ito nga yung nagpapaaway-away sa inyo sa bahay eh. Ito nga yung nagpapakonsumi sa mga nanay at tatay eh. Yung hindi maitapon yung diaper sa tamang basurahan. Di ba yan nga yung mga simpleng na pag hinugasan yung pinggan, may mantika pa. Kaya uulitin-ulit na ayos naman. Maliliit na bagay, di ba? Sana maasahan kayo sa maliliit. Maasahan kayo sa pera. Pag pinagkatiwalaan kayo, huwag nyo sunugin yung pera. Huwag nyo iwaldas. Pag pinagkatiwalaan kayo ng flock, take care the flock. Pag pinagkatiwalaan kayo ng oras, use it wisely. Sana po maasahan tayo ngayon. Ito yung prayer natin. Pinagkatiwalaan tayo ng lugar, we will do our very best to be a good steward of it. Pinagkatiwalaan tayo ng panahon ng Diyos. Lord, sabihin natin, Panginoon, naasahan kita lagi. Ako naman ang maasahan ng iba. Papunta na tayo sa maturity. Sabi mo nga sa katabi mo, lumalago na tayo. Paunti-unti. Why, naaasahan ka na eh. Hindi ka na emotional, hindi ka na konting kibot, nagwawalwal ka, windang, walwal, walk out. Hindi na naaasahan ng emotions mo. Nagiging stable ka na. Hindi ka na nananakit. Hindi ka na konting kibot, maliit na bagay, nagsisinungaling ka, maasahan na yung mga salita mo. Nagiging dependable tayo. Maasahan na yung oras natin na pag yan, sinabi mag-a-apply talaga yan. Magtatrabaho talaga yan. Magdadasal talaga yan. Maasahan ka na eh. Sarap nung gano'n. This is my desire sa inyo mga anak. Na lahat tayo maasahan sa maliliit na bagay. Hindi lagi kang ginaguide. Lagi ka na lang binabantayan. Ang hirap nung binabantayan, di ba? Ang hirap nung lagi chinecheck yung cellphones mo. Ang hirap nung lagi kang pinapaalalahanan. Niliremind ka sa calendar, sa notes, sa pera, sa damit, sa brief, sa toothbrush. Ara, mag-toothbrush ka naman, sabi mo sa kanya, simula ngayon. Simula ngayon, pati pag-toothbrush, hindi mo na aasahan. Maaasahan mo na ako. Magsisipilyo na ako. Maliliit na bagay, minsan inaasa mo pa sa iba. Ibato ko kaya sa inyo itong pulpit? Kakapikong kayo But seriously, this is the Father speaking to all of you.
na maasahan kayo sa maliliit na bagay. Hindi naman inaasang mamatay kayo para sa Diyos. Hindi naman inaasang mag-alay kayo ng mga buhay, magbigay ng lahat ng kayamanan. Maasahan lang kayo sa oras na hindi kayo malilate. Maasahan lang kayo na lagi kayo sisipot pag Sunday. Maasahan lang yung salita mo. Malaking bagay na yon. Amen? Let's pray. Tayo tayong lahat. Let's sing this song. Very powerful song. Sa presensya mo, Panginoong Jesus, Hangad ko ay hangad ko ay mamalagi sa presensya mo. kamay ko'y pagsuko ng buong buhay ko. Hangad ko lang, O Diyos, ay mamalagi Sa presensya mo. One more time. Come on. Sa presensya mo, Panginoong Jesus. Hangad namin, Lord, tonight. Hangad ko Ang mamalagi, Lord, sa presence mo, Panginoon. mamalagi sa presensya mo. Sabay-sabay tayo. Taas natin yung kamay natin. Pagtaas ng mga kamay ko'y pagsuko ng buong buhay ko. Hangad ko lang, O Diyos, ay mamalagi sa presensya mo. Pagtaas ng mga kamay. Ang pagtaas ng mga kamay ko'y pagsuko ng buong buhay ko. Hangad ko lang, O Diyos, ay mamalagi sa presensya mo. Lord, today, ito yung nangyari kay Obed-Edom. Because of your presence, transformed him, changes his ways, his thoughts, his actions. Kaya naging dependent si Obed-Edom sa iyo eh. Ito rin yung prayer namin ngayon. Gusto naming maasahan kami. Gusto naming maging stable kami. Gusto naming maging maayos kami, Lord. Only by your grace. Only by your presence. Like what happened to Obed-Edom. Hayaan mong maasahan kami, Lord. And the way for you to do that, maging willing yung heart namin. So here we are right now. Sa maliliit na bagay, Lord, we're desiring right now, Lord, na maasahan po kami sa maliliit na bagay. Through your presence that transforming us, through your presence that changing us, hayaan mong, Lord, maramdaman namin ibang mga tao na maaasahan nila kami. Na maaasahan nila kami, Lord. Maybe not in all things, but in some details, in some small things, in some personal things, Lord, they can depend on us the way we depend on you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kung meron sa inyong may mga sakit, nararamdaman, kamag-anak nyo, may sakit at karamdaman, o kayo mismo, right now, surrender it to God. Depend on God. Be stable. Kaya mag-alala, papagalingin tayo ni Lord.
Papagalingin tayo ni Lord. Oh, thank you, Lord. Ito yung hangad namin ngayon, Panginoon. Yung laging maramdaman na lagi kang nasa amin. Alam naman namin, Lord, that you never leaves us nor forsake us, that you're always with us, for us, and in us. Pero, gusto namin laging maging aware. Laging naiisip, naaalala na lagi kang nandyan. Na laging ready ang presensya mo. And today, Lord, today, we surrender to you. Our sickness, whatever things failing sa buhay namin, sinusuko namin sa iyo. Pagtaas ng mga kamay. Hallelujah. Pagtaas ng mga kamay ko'y pagsuko ng buong buhay ko. Hangad ko lang, O Diyos, ay mamalagi sa presensya mo. Hangad ko lang, O Diyos, ay mamalagi sa presensya. And through you, Jesus, our Daddy God, bring back all the glory, honor, power, and praise. This we pray in Jesus' name. Everybody shout and say, Amen. Huwag ko kayo mawawala sa linggo. You know, we have a very powerful Sunday service on Sunday. Invite yung family and friends ninyo. Maluwang pa tayo. God bless you. New Life Tondo, my family, my home. Ingat po kayo sa pag-uwi. God bless you!